one. Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na bang lahat? Lagi-lagi. Crime, injustice, crime, injustice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time! Mga kasimanwa, it is now 8:08 in the morning. Crime, injustice, crime, injustice. Iyagon kita sa aton karang lunisan nga programa Crime and Justice with Attorney Axel Gonzalez. Okay na gani, no? Di ba ga? Na mention ko kung ano ra ton nga pag-istoryahan today. Ani said ko interesado nun tanan sa rondaya karang stages of criminal action. Ay may pitura ka mga stages and what are those? Siyempre, roaton nga batikan nga partner. Attorney Axel Gonzalez, mag-explain ka ton. Iwan sa linya, Attorney! Good morning! Good. Yeah, good morning! Clear ba ako? Clear? Loud and clear. Oh, daw nagakanta yung Matt Monroe song. Ayad nga gahon sa atong mga kasimanwa sa akin. Kabay pa nga sa may kamang pangabason. And of course, we are coming out with this ginatawag na atong stages of criminal actions dahil sa atong Facebook, internet o messengers. Sa minatod yan, abong nagatawag ka akong kagakan. Oo, ay medyo... Nag-text, message, attorney, ano aming gagawin, o ganyan. Merong kuwan na ng konting-konting diferensya, magkakaso na raw siya. Oo, ginaabuso mo namin. Hindi maganda, magkakaso na raw siya. Oo. Kung ano ba, matakaw sa kaso ba, kayabangan na yan. Oo, kasi naman... Kasi naman, hindi madali ang magkaso. Hindi madali ang magkaso. Totoo yan. So we discourage anybody na magkaroon ng kaso, and as much as possible, if this can be settled, civil man o criminal amicably. Case, settled. Oo, kasi yun talaga advantageous parties. Tsaka ang dami nagtatanong. Ang dami nagtatanong, attorney, dahil nga naman, tinan mo yung justice system natin ngayon, medyo naaabuso. No? Kung sino ang nasa kapangyarihan, sila ang mas may karapatan sa hustisya. Yung mga inaakusahan at trial by publicity, kawawa ka na agad. Di ba? Grabe. Grabe. So, itong mga social media, maganda kung responsable ang tao na nagkukuhan. Pero kung nag-upload, pero yung mga gago, tama. Sabi natin hindi nag-aaral na matino. Ang ibig sabihin, ang sinabi kong edukado, it does not mean na-graduate ka ng college o high school. Ayun. Merong taong hindi nakapag-aral, grade 1 lang ang inabot, pero edukado. Totoo yan. Meron naman mga abogado, doktor, engineer, kung ano-ano pa na hindi edukado. So,
ang punto is, pag sinabi natin ang tao ay edukado, definitely, hindi ibig sabihin na nakapagtapos ka ng law o nakapagtapos ka ng medicine. Ang taong edukado ay decente at based on, siguro, Biblia rin na ginasunod nito. But anyway, balik tayo sa tinatawag nating stages of criminal action. That is the reason why we discourage ang ating mga kasmanwa. Huwag kayong mayabang, huwag kayong trigger happy. Kung mo, nakakakuha kayo ng free legal assistance sa mga abogado. May mga abogado naman tayong tumutulong dyan sa Aklan. Sa PAW, titira na kayo, hindi nyo alam, magastos talaga ito. Mhm. And the thing is, pag pupunta ka lang sa hearing, 1 week before the hearing, hindi ka na makatulog. Ikaw may kaso. Kami ng abogado hindi rin kami makakatulog pag may kaso So, ang punto is, hindi maganda ang may kaso. Pero, para sa kaalaman ng lahat, and para malaman ninyo kung paano ang stages ng filing of criminal case, edi sasabihin ko sa inyo, umpisa natin pare. Yun. Pero good morning daw muna ha. Sabi ni Ninong Vince from California. No, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Crime and Justice, good morning. Stages, stages of criminal action. And if I'm not mistaken, attorney, may 7. Tama po ba? Oo, galing nga. May 7. Oh, binigyan mo ang kodigo Explain natin ha. Number 1. Actually, explain na natin ha. Bisa, to prepare for a case. Halimbawa, masamang loob mo. Ilagay lang natin, ninakaw yung baboy mo. Alam mo, ang nagnakaw ay si Juan. Okay. So, magpapile ka ng kaso, robbery. Ano unang gagawin? Sabihin natin na, large cattle, baka. Sige. Large cattle, because that is qualified theft. Buffalo ito. Okay. Ngayon, kung ikaw ay complainant at ninakawan ka ng baka, siyempre magkukonsult ka sa abogado. Okay. Para gumawa ka ng affidavit complaint. Hindi ka nadadaan nito sa barangay kasi qualified theft ang kaso Okay. Ang dumadaan sa barangay, mga minor ka, ang penalty is less than 6 months or more or less. Pero ang sa criminal pero dito sa qualified theft, 12 years yan, mahigit 12 to 20. Ngayon, magkukonsult ka rin sa abogado, sasabihin ng abogado, sige, gawa ka ng affidavit complaint. Actually, ang mag-assist dyan yung abogado mismo gagawa ng affidavit complaint. Ikukwento ka. Ganito, yung aking ang baka nakatali, tapos kinuha nila, mayroong akong mga witnesses, di ba? Masya. Pagkatapos, gagawa ka ng affidavit complaint, aayusin ng abogado yan. Hindi pwedeng ikaw, mabubutata ka niyan sa korte kung ikaw gagawa. Okay. Ngayon, kung ikaw naman kung ikaw naman ang respondent, ikaw ang inaakusahan, pupunta ka rin sa lawyer. Para gumawa ka ng counter affidavit. So ngayon, sa unang stage pa lang, affidavit complaint para sa complainant at counter affidavit para sa ayun ang first stage, ang complaint. And affidavit of complaint sa biktima o sa magfa-file, and counter affidavit naman dun sa inaakusahan. Okay. Respondent. Inaakusahan. Respondent, yeah. Okay. Sa pangalawang stage. Kung wala kang pera, na parang si Atty. Gonzales na walang pera. Ako din. Pag wala tayong pera, mga kasibanwa ko sa akyan, andiyan yung pag-abusuhor, ginaturo ko kinyo, ha? Ano ron? Pupunta ka sa public attorney's office. Kasi libre doon. Or sa Integrated Bar of the Philippines, sa Aklan. Kasi may mga free legal aid sila program. Okay? Ngayon, siguro, ilagay na rin natin, kilala natin dyan sa Aklan College, may law
Firm. law studies dyan. May law school dyan. sa college, no? Oo. So, siguro ito, I don't know kung andin dyan, si Master Alta pa rin. I don't know. Mention, I just mentioned one. Because, kung ikaw ang din ng school, pwede ka mag-on. Pwede mo yung mga senior, third year, fourth year, na mag-assist. Prenatal aid. Andit sa Manila, nagpupunta pa ngayon sa may mga immersion sila. Pupunta pa nga sila sa korte, nag-observe. Pero minsan, meron talaga silang program. Siguro gawin natin to sa Aklan College o Catholic College. Yung legal aid kasi matututo rin ang ating mga estudyante. Oo, malaking tulong yun sa kanila. Nakatulong ka na, natuto pa kayo, pinagpa-practicean nyo lang yung mga may kaso, di ba? Oo, Kailangan nag-pre-law. yun. Oo. Okay. So yan muna una. Preparing a case. Sumunod, filing of information. Halimbawa, nasabi na nanalo na sa filing of information meron pala tayong preliminary investigation muna pala. Ayun yung pangalawang stage. So, pangalawang stage, magkakaroon kayo ng pag-uusap sa piskal. Parang 4 years to my 1 day preliminary investigation is something. Okay. Kung halimbawa, hindi ko na sabihin sa iyo kung mga basta masyadong technical na iba. Preliminary investigation, magharap kayo sa piskal. Kasi siya yan, mag-uusap sa'yo. Sabihin naman ng piskal, magsisettle ba kayo? Balik mo na lang yung baka niya. O palitan mo ng isa, dalawa. Dahil delikado ito. Aabot to ng 12 to 20 years na kulong ka. Basta qualified theft, mataas ang penalty. Okay? So, sa preliminary investigation, pag hindi sila nagkasundo, di gagawa ng resolution ang piskal. Okay. Di pangalawang stage na sa preliminary investigation. Pag hindi nagkasundo, pag nag-settle, tapos na ang problema. Kaya tayo, tinasabi natin, mag-settle kayo. So, pwede palang matapos sa second stage pa lang, sa preliminary investigation. Okay. Ayun, hindi nagkasundo. Palagay natin. Yung matisado, natalo. Gagawa ng resolution ng piskal, magpapile ng information sa korte. Halimbawa, attorney, dito sa preliminary investigation, pag ang complainant naka-decide na talaga na to pursue a case, so mag-a-advance ng stage 3. Oo. Pasok tayo sa stage 3, yung information, filing of information in court. So, depende sa finding ng prosecutor kung anong crime na kung sa MTC may file o sa RTC. Municipal Trial Court or Regional Trial Court? Municipal Circuit. Hindi lahat ang munisipyo may municipal korte. trial. Kaya Municipal Circuit Trial Court. Parang sa Ibahay, parang may circuit yung mapas, kung saan yan, something like that. Even before sa Malay, may ganun yun. Pero ang Kalibo, MTC na ang Kalibo. Pero MTC sa kwan. So, yan. So, kung pag ang ito na kasi kwan pag ang imprisonment is penalized by 6 years and below, it should be filed sa Municipal Trial Court, MTC. Okay? For crimes penalized by imprisonment more than 6 years, the case should be filed with the Regional Trial Court. Ganun pala yun. So regional kasi, regional na yan, buong region na yan So mas mabigat ang mga kaso na dyan. Andyan ang mga heinous crime dyan. Andyan na yung mga rape. Andyan na yung drugs. Ganun, cases sa Regional Trial Court. Sa MTC, mga ejectment, yung mga amount na maliliit na amount,
Ngayon, ang BP22, regardless of the amount, sa NTC na. Okay. Regardless of the amount, kahit na 100 million. So, yung sa nagis, 2 million yata ay NTC. So, anyway, BP22. Na, ngayon, so, Regional Trial Court. Eh, siyempre, pag na-file na yan sa korte, lalagyan ng docket number. Okay. Lalagyan ng docket number at kagaya sa dito sa Maynila, kung maraming RTC, irarapol. Kung maraming NTC, irarapol. Eh dyan sa atin, minsan isa lang NTC. So, hindi na irarapol, i-assign na lang. Assign na lang sa Municipal Trial Court. Ay, dali lang. Isa lang naman siya. Sorry, attorney. May sumingit ng tanong. Ang BP 22 daw pwede sa Municipal Trial Court. Ito ba yung bouncing check? Yes, Okay. BP22. Pero kung staffa, alam mo kasi ang bouncing check eh. Ang bouncing check na staffa ay sa RTC yan. Okay. Pero ang purely BP22, kasi normally pag nag-file ka sa fiscal, BP22 and staffa, it's very hard to prove yung staffa. Kasi may motive, may kung ano, may fraud. Eh, ang BP22, madaling ma-determine yan. Madaling ma-determine kasi BP22 lang nag-issue ka ng check eh. Nag-bounce. Game over. Ayun. Issuance of check without sufficient funds. So, MTC lang, okay? Mabilis to, summary. Okay. Now, nalagyan na ng docket number. Okay. Narapol na. Except sa single sala courts, no? Diyan sa atin, may mga single sala court eh. Kung makita ng korte na may probable cause, kasi nire-review din ng judge eh. Of course, ngayon, baka yung bago, hindi na nila nire-review kung ano nilang resolution ng fiscal. But before na kuhan, kung may kuhan, arrest warrant will be issued. Ngayon, kung ang arrest warrant will be issued, kung halimbawa na talagang napatalagang ikuan ay hearing, no? Now, ang kuan naman natin is kung ang akusado ay nakakulong, mama nakakulong sa nalook ba ang ating presahan? Kung kinigyan, kung nakakulong sa nalook, wala na ng warrant of arrest. Estado na eh. So, commitment order. Yan ang commitment order ang issue ng korte. Okay? Yan na. So pangatlo. Pero kung attorney, pero kung may ibang kaso naman siya at doon siya sa piitan, pwede pa rin siya magkaroon ng warrant of arrest for different case, no? Pwede pa rin, pero commitment order na meron ng kwan, hindi na kailangan. Okay. Kung not be necessary, nakakulong na eh. Ikuan na lang siya, isama na lang siya doon sa kung panibagong trial doon sa isa, may trial sa branch, kung anong branch. Sa atin may 6, may 7. May mga kanta yung RTC din, may 5 yata. May 1, whatever, sa lang. Okay. Eh, i-hearing din siya doon. Okay, so separate hearing, but then there's no need for warrant of arrest considering na nakakulong na siya. So another commitment order. Okay. Ngayon, bail. Okay. May sinabi ng korte, sabi ng korte, nakikinig mga ating mga kababayan sa Aklan. Makinig kayo ha. Importante ito. Lagi itong tinatanong sa messenger. Sabi ng korte, may probable talaga kung ano dapat kasuhan nito, kung whatever. That is before, Ngayon yata, pag sinabi ng fiscal, automatic na eh. Ngayon, bail na. Nagnakaw ka ng baka. Magkano ang bail recommended? 30,000, pwede na yan. O 50,000. Just because that is qualified to large cattle. So, kulong ka. Kulong ka o bail. So sabihin na siya, sige mag-bail ako.
Kasband o bail bond, okay? Ngayon, kasband o bail bond, yung kasband o bail bond na pinag-uusapan natin ay pag bail bond, kukuha ka ng surety. Ang iba, kasband. I always advise kasband eh. I always advise kasi surety mataas ang tubo. May ganun pa pala. Oo. Pero ang style ng abogado mo dyan, motion o reduction Reduce bail. o bail. Kung 50,000, sabihin mo, Your Honor, hindi ko kaya. Mahirap lang ako. Nagnakaw ako ng baka dahil mahirap Kaya lang mahirap. Sabi Sabihin, ko dyan. oo nga, may punto Sabi ko to. talaga, magnakaw ko ulit. Para may pang-bail ka. But For anyway, example, joke yan. 50,000. Para masaya lang tayo. Kunwari, 50,000. Attorney. Okay. Mag-motion to reduce bail up to what extent? I mean, dung amount, malesen. Alam mo, discretion talaga ng judge. Sa judge na talaga yun. Oo, pero normally, 50% reasonable. That's the maximum. Ay, hindi, reasonable. Kasi it's the judge who calls the shot, pare. Ayan. Oo, kung sinabi ng judge, sige, mag-down ka ng reduce pa natin, kawawa ka naman. Okay. Para kapag nakaw Kawawa ka ibayad naman, mahirap ka, kaya nagnakaw ka ng baka kasi mahirap ka, wala kayong makain. Oo. Yung kaya nga ako nagnakaw ng baka, mahirap ako. Reduce mo lang bill para magnakaw ako. Magnakaw Joke lang yun, ko. mga kababayan ko. Para may pambayad ako ng kabuuan. Oo, joke lang yun ha. Pero normally, siyempre, yung mga magnanakaw, wala naman talagang visible means of support. Valuable means of support. Ba't ka magnanakaw? Yung magnakaw ng baka, mahirap yan. Pero yung magnakaw ka ng malaki, million, billion, Hindi ka mawulong. ay hindi ka makukulong. Kaya, ito naman yung advice natin, katarantaduhan nyo naman pare. Kaya kung para hindi ka makulong, magnakaw ka ng malaki. Ay, nako. Sino naman ang nasa pwesto para magnakaw ng malaki? Hindi yung mga mababait natin. Nakababayan sa aklan. So anyway, yan ang kuha natin sa bail. Bail discretion ng judge yan. So, pagdating na sa korte ba, pagdating na sa korte, mga kasimanwa ko, ikaw ang complainant, ang magiging abogado mo ay ang piskal, prosecutor. So, hindi ka nagagastos dyan. Binibigay na sa'yo ng gobyerno. Libre na yan. Ngayon, kung ikaw naman na mahirap, and you can justify the fact na mahirap ng tao, pupunta ka sa public attorney's office. Yun naman ang defenders. Defenders of the, diba? Defenders sila ng ang public attorney's office. Ang prosecutor, yun ang prosecutor ng gobyerno. Kasi, alam mo, mahalata mo kasi, pagdating na sa korte, hindi na ang complainant, hindi na si Jose ang may complain kay Juan. People of the Philippines na. So kaya ang title lahat, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Juan Tamban. Kaya ko nilalagay ganyan para maalala nyo. Si Juan Tamban. So People of the Philippines versus Juan Tamban. Para sa atong mga kasimanwa. So, makikita natin kahit pumunta kayo sa korte, pag may criminal case, People of the Philippines, nawala na yung Juan. Nawala na si Jose. Ngayon, si Jose, since, ano nang papel ni Jose ngayon? Private complainant si Jose. The public complainant is the government of the Philippines. That's why People of the Philippines versus Juan Tamban. Pag inanyan ko kasi matatandaan ng mga tao yan eh. Pag nilagay kong Juan Reyes, makalimutan lang. Juan Tamban. Sa ating mga kasimanwa, gusto kong as much as possible, idaan ko talaga ito sa pangmasang dating.
Kasi kung maging technical tayo, hirap tayo. Mahirap i-explain dito. So ngayon, Ito yung tinatawag na arraignment, attorney. okay. After this filing of information, di may hearing na. Oh. Tapos ngayon, within 10 days, pagka-raffle ng kaso, saklan. Saklan kasi may RTC, marami tayong RTC dyan. 4, 5, 6 yata, may 1 pa yata na sure. So, marami dyan, saklan. Okay. Sign of progress. Yeah. Okay. Ngayon, sa arraignment naman, ang tatanungin dito, babasahan siya ng complaint, babasahan siya kung Okay. Juan Tamban, inaamin mo ba ikaw ay nagnakaw ng Baka. baka ni Jose Torrete? Oh. Para matandaan ng ating mga kasimbanwa, pasensya na kayo. Iyan talaga gusto natin ipasok si Jose Torrete at saka si Juan Tamban. Okay. Ngayon, sabi ni Jose, sabi ni Jose, depende sa advice sa kanya eh. Ng lawyer. Siyempre normally, pag ang lawyer mag-advise na umamin ka na kung walang kulong. Si Kung Juan. magiging attorney paamin. Pero kung may kulong, kagaya nito, hindi mo ipapaamin yan. Or, pwede mo ipaamin, bawasan ng sentensya. Ganon. Merong mitigating circumstance pre. Pag-amin, admission, voluntary surrender. Yung 12 years mo yan, baka maging 6 years and 1 day na lang yan. May ganun pala sa arraignment. Sa pag-plead niya. Kasi pag plea of guilty niya, that is already bawas ng sentensya. Kaya pala Pag may nag-voluntary ina-advise na surrender siya, gano'n. bawas ng sentensya. Pag ngumiti-ngiti siya ng maganda sa judge, bawas ng sentensya. Kailangan magiging amiable ka sa judge. Huwag mo kakalabanin ng judge. Huwag ka maging antipatiko sa judge. Correct. Kasi ang judge, tao rin yan. Pag na-antipatiko sa iyo at nagalit sa iyo, Nakakaamoy ibigay din sa iyo yan. ang maximum. Pero dito Kasi sa... pagdating pare sa sentensya, the judge has the control. Ayun. Walang pakialam kahit si Presidente Bongbong. Sa judge. Pag sinabi ng judge, kaya kailangan ngumiti kayo palagi sa judge at magiging magalang. Ayun. Sa judge. Your Honor. Your Honor, hindi ko po alam. Yan naman si Alice ko. Your Honor, hindi ko po alam. Hindi ko po maalala. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Ginagawa natin masaya to, pare. Ginawa na ng kanta eh. Pero attorney, kasi na-mention mo nga, no, ang defendant, magpipili, accused. Oo. Sa arraignment yun, dun siya tatanungin kung guilty o not guilty. Pero in rare cases, may mga nababasa ako na yung sagot ng defendant o ng accused, no contest. Ano naman ibig sabihin nun? No contest, sabi ng accused, di admission yan. Parang guilty na rin siya. Oo. Ngayon, pag tumahimik lang siya, Juan Tamban, guilty ka o hindi? Ayaw sumagot. Nervyos, nanginig. Ang tapang-tapang sa labas, nangahabol ng taga. Nasa korte sa korte. Namuti. Nervyos na. Ganun naman karamihan sa atin. Matapang lang pag sa labas, pero pag sa korte na. Nakakita na ako ng maraming mamamatay tao dito sa Manila na siga talaga. Pagdating sa korte. Nervyos. Anyway, so ngayon, sabihin ni si Juan Tamban na hindi siya sumagot. Ang mag-i-enter ng appearance niya ay ang judge. Not guilty. Not guilty. Pag hindi ka sumagot, marami yan mga politiko. Yung sa mga politiko siyempre, politika eh. Mr. Pedro Politico. Si Pedro Politico na. Tatlo na yung karakter natin. Hindi talaga pailalim sa jurisdiction ng judge at ng Pilipinas. Challenge nila ang Pilipinas eh. Ang kanila, hindi nila nire-recognize ang Pilipinas, di ba? As a government. Malaban eh. Kaya namumundok eh.
Oho. So ngayon, nasabihin nila, hindi magsasalita, hindi magsasagot. Oo. Aala pa dyan sa buhay niyo. Mm. Sabihin ng judge, not guilty. Not guilty. Pag nag-silent ka. So dalawa lang, no contest, guilty, not guilty, silence. May ganun din So, pala, no? Pero Hindi pag mo na- pero ano yun, attorney, pag no contest, so sasabihin ng judge not guilty. Pero ano yun, yung defendant o yung accused ba, ibig sabihin may tinatanggap niya yung conviction? Hindi. Magkakaroon pa ng trial yan eh. Not guilty nga siya. Papahabain pa pala. Dapat hindi. guilty or not Arraignment guilty pa na lang lang. eh. Kasi ang arraignment, alam mo kung mag-settle, mag-admit ka ng guilty or not guilty. Ito papahabain Normally, pa niya. ang nangyayari kung mga drug cases, ngayon may bagong batas na drug cases na pag less than, hindi ka naman pusher, user ka lang, guilty ka na, lalabasin ka na kagad. Lalabasin ka naman, bail ka lang naman. Kasi merong plea bargaining. May plea bargaining pa. Sige, ikaw pusher ka. Kaya lang, ang pinupus mong animal ka, kapipiranggot lang na shabu. Street Ignore value. ko na natin yan, kalimutan na natin, wala na Street mag-testify against you. level. Mamin ka na. Halimbawa, lumapit sa, kanino lumapit, pwede bang, wag mo muna kaming ganyan. Alam mo na. Sige. So, mangyayari, magiging user na lang siya. Pero I will admit, di ba? I will admit to the accusation of being a user. Anyways, the drug test naman yan sila no? Kahit na hindi. Pero ang user lang, hindi na Umami na, no? Pero anyway, drug test naman. So, umami siya. So, okay. Actually, normally, ang penalty niya 6 years. You can apply for probation. Labas ka na. Labas ka na. Tapos huwag ka na umulit. Hindi ka na makukulong. At huwag ka na umulit. Baliw ka naman talaga. Mag-pusher ka ulit. Hamunin niyo ang batas. Nag-joke lang tayo pare ha. Totoo nangyayari yan, attorney. Kasi malungkot kaya yung buhay natin sa bukid-bukid. At sa mga kaganasan. Di mag-joke tayo, di ba? Correct. Para sumaya kayo. Ano naman ang batas masyadong seryosong topic, ilalight lang natin. At impart sa inyo in a manner na maintindihan ko atong mga kasinanman. In layman's term, in lighter mode. Tapos because we care. Because we care. Correct. Attorney, di ka na po yung simpangan ni kita, arraignment pa lang, no? May mga masunod pa. Balikan natin, ha? Mabuhian na kita at pila ka mga reminder, ha? Ay, mabalik kami na ito ni hugat-hugat samtang nagkakapi-kapi ka mo. Hulain nyo kung ano rin masunod nga stage, ha? Sa aton nga nga ginatupi kung makaroon ng criminal action. Stand by, mga kasimanwa. Magapanumbalik kami. Crime and Justice. Crime and Justice. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Maayong adlaw. Ako si Grishalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 capsule.
Masaligan ko ang MX3 capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome mga ka-MX3. I am Denmark Alejandro para sa ating kwentong MX3. Kasama ko ngayon, syempre, si Ludi Bello o mas kilalang Tita Ludi. 64 years old, radio manager and news anchor dito sa Puerto Princesa, Palawan. At 15 years na siyang gumagamit ng MX3 capsule. Hello po, Tita Ludi. Hi, mabeauty pa bagets din. na bagets ka naman sa 64 years old. Yung mamalit na bagay. Dahil yan sa MX3 ha. Kwento mo naman sa amin, ano ba ngayon ang ginagawa mo as a radio manager and news anchor? Everyday yan na nagre-read ng news. Tapos nagmamanage ako ng Smile FM. Nagdi-DJ din paminsan-minsan. Sabi mo nga, active na active ka at 64. Oo, nagra-running ako every other day. Nagmamarathon, tapos pag may schedule kami ng hiking, mga 3 nights kami sa bundok. Last November, umakyat ako sa Mount Apo. Madali lang, Mount Apo lang pala eh. Ayun po, madali. Yun lang naman ang pinakamataas sa Pilipinas, di ba? At nagsusumba ka pa, di ba? Ay, ngayon, everyday. Yun siguro talaga. Yung alagaan mo sarili mo, sa pagkain, exercise, tsaka yung ano mo, outlook mo sa life. Hindi ako nag-smoke, hindi ako umiinom. And MX3. Bali, Tita Ludi, paano mo nakilalang MX3 capsule? May friend ako, nirecommend niya sa akin kasi ginagamit niya. Sabi niya, alam mo, lalo ikaw, may mga physical activities mo, itry mo ba? Tinry ko nga. Yung sa katawan mo ba, parang hindi ka nalalambot or malakas ang katawan. Kasi mga friends ko, pag tinatanong, ano ba yung ano mo? MX3, uminom kayo. Oo, kasi nakatulong talaga sa akin. Talaga lang gusto ko lang kasi nasubukan ko siya. Proven nga. At sabi mo nga, umiinom ka rin ng MX3 coffee. Ay, oo. Yung timpla niya, tama-tama lang talaga sa panlasa ko. Masarap. Healthy pa eh. Paano mo ma-describe yung naitulong ng MX3 dun sa physical activities mo like hiking, marathon, zumba? Kasi lumalakas ang pakiramdam ko eh. Parang malakas yung energy ko talaga. Actually, pag umaakit ako ng bundok, may baon akong MX3. Hindi pwedeng wala. Sabi ko nga last time, dapat pala nung umaakit ako naman dala-dala ko yung box ng MX3. Oh, MX3 to. Tapos nagpakuha na ako ng picture, di ba? Kaya video. Anong gusto mong ipayod sa mga bata pa lang na wala pa mga iniinda sa katawan? Ngayon pa lang, dapat alagaan nila yung sarili nila, yung healthy living nga na sinasabi, di ba? Sabayan ng food supplement. At kung food supplement, MX3 na tayo kasi proven ko na talaga siya. Talagang sabi ko nga, parang partner na siya eh. Partner na ng buhay mo. Kasi alam mo nga na malaki maitutulong sa'yo ng MX3. Thank you po, Tita Ludi, sa iyong very inspiring na kwento, no? At kung meron din kayong mga kwentong MX3, sabihin nyo lang sa amin para naman ma-share din natin to sa lahat. MX3, dito ako believe. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Magandang kalusugan. Sino po sila? Dolores po. Taga-saan po kayo? Anawan Ocampo po. Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee? Magaling na po. Hindi na po nag-ano yung blood sugar ko. Mababa na po. So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? E3 Bio
Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabaka mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool 6th Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, pangga! Ay, pangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihapon nilang kita. Raffle promo. Sa Allen Smart ag Allen Merchandising kamo mangumpra. Ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog gagun, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abanti na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami, kumukamu, pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon gang kita. Raffle promo. For DTI Fair Trade Permit Number, RBI-AKL-02-010, series of 2024. Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time. Magasimanwa, it's 8:51 in the morning. Crime and Justice. Crime and Justice. Balik kami ni Attorney Axel Gonzalez. Good morning, Anay, kay DJ George Gomez. Nanay Needs, advance happy birthday. Batang-bata pa,
Nagpamati si Nanay Needs Canton Macaron. Advance happy birthday, Nay. Oh, kabay pa nga maka-attend ako sa iyong mga birthday. Tingohoon ko gidnay, ha? Oh, balik kami na Attorney Axel. Attorney, welcome back. Pre, dahil nga gawat naman sa atong mga kasimanwa sa akyan, panayon natin nga legal advice na nilalagay natin sa pinaka maintindihan nito atong mga kasimanwa. So, in layman's term tayo para understandable, self-explanatory. Kaya gusto natong makuan ba? Oo, maintindihan nanda. Ay kung explain natin in highfalutin words ay managdaywa nga ron. Di man kami kagubot. Ayun. Ato nga rin programa ay pangmasa tara. Masa. Para sa atong mga pinalangga nga mga kasimanwa sa bukid-bukid. Rural areas, lab natin yung mga kasimanwa natin dyan. Kasi we want them to enjoy. Kahit pa paano, abot tayo dyan. Kasi minsan, internet, hindi masyadong maabot sa mga remote area. Purely public service. Oo. Lalo na sa mga kubos natin nga may sa mga taga-baryo. Yun ang priority natin. Para sa mga taga-baryo from taga-baryo man. Yes. The boy from the barrio. A boy from the barrio. Oo, correct. I grew up in the barrio. That is why we know the sentiment of the people in the barrio. Yun. Oh, sige. Shoot tayo. Next tayo, Attorney. Okay, arraignment. Ganyan na. Okay. So, sa arraignment, yun nga, ang sinasabi natin, guilty or not guilty. Pagkatapos, hindi magkasundo. Pag nagkasundo, okay na. Tapos ang kaso, game over. Yan, tandaan nyo sa ating mga kasimanwa. If there is a way na matapos ang hearing, matapos ang kasuhan, at tama na yung payabangan, tama na yung ego-ego, feeling senador tayo lahat, mahirap na. Kaya, kung if there's a chance na masettle ang problema, ayusin ka agad. Para everybody happy. Kung magkakaso man sa preliminary investigation, pwede nang mag-end. Sa arraignment, pwede na rin pala. Pero pag hindi talaga... Ultra the proceeding, pwede mag-settlement. Pero, ibang laro na. Kasi sa korte. But anyway, explain ko sa inyo yan kung paano. Because ang complainant is people of the Philippines. Paano madidismiss ang kaso? Oh, okay. Diba? Okay. Nagnakaw si Juan Tamban ng baka Pwede bang madismiss yan? Ayun, ang magandang people of the Philippines na kalaban mo. So ganito na lang. Okay. So papasok na tayo pare sa pre-trial. I would suggest pare, mayroon kasing trial at pre-trial, may appeal. Medyo mas importante pa nga itong iba So siguro next Monday na yung iba dahil lack of material time tayo. So, anyway, sa pre-trial lang tayo muna. Ang pre-trial, pagkatapos ng preparation for the case, filing of information, preliminary investigation, arraignment, pre-trial na tayo. Ang pre-trial, mandatory. Mandatory. Kailangan may pre-trial. Pero ngayon akong kaso, walang pre-trial. Nagsitahimik na lang kami lahat. Bahala na sa buhay nila. Meron akong, mas wala pa tayong pre-trial. Pero bakit nag-trial na? Bahala na sa buhay nila. Okay. Hindi kung favorable sa akin, tahimik na lang. Kung pag hindi, question ko. So anyway, sa pre-trial, mandatory yan. Ano ang pinag-uusapan sa pre-trial? Ulit! Okay. 1, 2, 3, 4. Hanggang 5. Amicable settlement. Ganun pa rin. Oo. Pero of the civil aspect na pare. Ang ibig sabihin, hindi mo na pwedeng i-settle amicably ang criminal case. Pag napunta na sa korte. Kaya ang sabi, Your Honor, we will settle the case. No way. Sabi ng judge, hindi mo pwedeng i-settle ang criminal case. Makapati ako matanggal pa ka sa pag-judge, pagiging judge. So the judge said, no. Diba? Punta kay judge, settle na kami.
o sige, for lack of interest, ay ganyan, yung party set, elected to economical settlement. Hindi pwede yan. Judge should know better. Alam ng judge yan. Saka alam naman talaga ng judge yan. Kaya kung may plano silang isettle, huwag nang paabutin sa pre-trial. Meron pa rin. May settlement pa rin dito. Oo. Okay. Yan ang sinasabing, kung may gusto, may paraan. May paraan. Kung ayaw, ang daming dahilan. 1,000. Ngayon, ito mga butas sa batas. Ating mga kasimanwa sa akyan, kinig ka mo. Haman, paano? Sasabihin ganito. Sabihin ng complainant, miscommunication lang pala, Your Honor. Hindi pala siyang nagnakaw. Ibang tao. At ang dala-dala niyang baka ng iba. Hindi akin. So, hindi na ako magte-testify. Anong gagawin ng judge? Paano yun? Sabihin ng judge, considering that there is no witness to prosecute the case. The case is hereby dismissed. Normally, ang civil aspect niya lang sinisettle nila. Pero pwede rin ganyan. We can settle the civil aspect of the case. Halimbawa, inayaran siya ni Juan Tamban, o sige, ito na yung baka mo. 30,000. Inayaran na siya. Ayaw na mag-testify ni Juan. Ni Jose Torrete. Bayad na. Okay. Bayad na Sabi ni Jose Torrete, baka may dagdag pa rin, di ba? Imbis 30. Imbis 30, 50,000 na. Dahil bibigyan mo abogado mo yung gastos mo Oo nga. Or tulog ka. So ngayon, pag ganon, we settle the civil aspect, not the criminal. We settle the civil aspect of the case. Ganon. If you settle the civil aspect of the case, sino pang mag-testify, sino pang mag-witness? Ayaw na ni Pedro Torrete na mag-testify. Bayad na siya binayaran na siya ng Juan Tamban. Ngayon, ano mangyari? Ginawa mong collection agency ang korte. Alin ko pa kayo, kita nyo. Diba, parang gano'n naman talaga nangyayari. Yan ang ginagawa niya sa korte. Binadamihan niyo yung kiklag sa takit. Katarantaduhan, magsisettle lang pala kayo. Pero mga BP22, stata mga ganyan, magsisettle lang, guguluhin pa ang korte. Ang korte natin ngayon, libo-libo ang kasong inaasikaso, i-resolve. Sa dami, naglipat sa isang korte, iniwanan ng isang judge, 2,000. Yun talaga siguro, attorney, real talk, no? Ginagamit na lang ang korte. Tapos araw-araw, dahil yung mga mayabang ng mga tao, nakantay lang ang ego ng konti, kaso na. Hindi ba? Tapos magre-reklamo, ang tagal naman ni judge mag-desisyon. Kung ako ang judge, hindi ko talaga didesisyonan yung walang kwentang kaso Ang unahin ko muna yung mga heinous crime, yung mga nakakulong. Iba't ko kayo unahin, yung mga gago kayo. Kung ako ang judge. Hindi ko alam ang reasoning ng ibang judge. Bago ko asikasuhin yun sa inyo, ang gagawin ko ng desisyon ay ang desisyon ng nakakulong. Nakakulong yan siguro dito, ang nangyayari kasi talaga. Ayun. Actually, sabi kasi sa social media niya, ganito ako. Anong pasigin na, hindi maganda may kaso. Mayabang ka, sige. Buting ka na 10 taon dyan. Ano? Yung iba nga Punong-puno na yung kuhan, ang korte. Ito sabi file pa kayo ng file. Ito sabi ng isang mag-retire na lang. Ang dami mo iwan ng kaso. Tapos yung darating na judge ulit, tatambakan ulit. So yan lang, Juan. Yan ang predicament natin sa magpapay ng pagpaparin na kaso. Sa ating mga kababayan, konting diferensya, palampasin nyo na. Hindi maganda may kaso. Manalo ka o matalo, talo ka pa rin. Ngayon lang, kayabangan lang, yung ego lang, na ipakita mo sa buong mundo, na magaling ka. At what cost? Time, effort, energy, and money. Ginastos mo. Kung naghanap buhay ka na lang nun,
dinisregard mo na lang yung katarantaduhan ng isang tao na yan. Anyway, mahala na si Lord sa kanya. Pahala ng public opinion. Yan tapos ang problema. So, yan ang dinidiscourage na akong abogado, dinidiscourage ko na magkaso eh. Kung mga kuwan, kaya wala akong pera pare, pera mo mamaya. Ha? As much as possible, settle yung kaso, hindi magandang may kaso pare. Hindi maganda. It's not good. So, yun ang sinasabing, pero meron pa mga petition for review pa sa Secretary of Justice eh. Pero hindi ko na i-discuss to dahil hindi naman to sa korte. Pupunta ka sa Secretary of Justice pa, ibang kaso yun. Ibang sitwasyon yun. So, yan ang kuwan. Masasabi ko, this is in relation to the case I handled in Libacao, yung si Jobel Baet, yung bumaril ng... napalabas na yata siya ngayon eh. Papalabas na siya. I'm not sure kasi hindi na ako ang lawyer. Sabi niya, hindi na talaga siya. Hindi na nag-appeal. Kasi attorney, huwag na tayo mag-appeal. Tapos na eh. Pwede na siya mag-apply ng parole. So, winidraw namin lahat. So, hinihintay na lang niya makalabas. Kasi, attorney, tingnan mo, sa Court of Appeals pa lang, mag-aanim, 8 taon na. 2018, 24, 6 years na. O pwede na siyang mag-parole. Pwede na. Kaya, huwag na lang natin palabasin. Tsaka may ginagawa yatang kuwan. Sige. Sabi ko, diskarte mo. Kasi ang nilalaban ko noon, self-defense. Self-defense tayo hanggang Supreme Court. Baka abutin ng 12 years. Na times 2 pa. Labas na lang siya. Ganun lang naman yan. Okay. So, anyway, that is the reason why yan ang sitwasyon na in relation to this, we have the information, the preliminary investigation. At kaya ko nasabi yan dahil nag-file pa ako ng petition for review with the Secretary of Justice. Kasi murder eh. Life imprisonment eh. Kung wala pa rin kwan, hindi pa rin ang decision. Petition for certiorari. Tapos na ang korte, nagkapag-decision na, wala pa rin ang Secretary of Justice. Wag na lang. Kaya, yun, nagkuhan na lang kami sa korte and then lahat. So, yan, may mga sinasabi tayong may petition for review with the Secretary of Justice. Parang pinaka-appeal mo yun from the prosecutor. Kaya may appeal pa rin, pero magulo. So, yun ang sinasabi natin sa pre-trial, pinag-uusapan dito yung settlement. Pinag-uusapan dito yung simplification natin ng issue. Anong baka ba yan? Anong kulay ng baka? Blue? Black? Puti? Brown? O ganyan. Meron bang palatandaan yan? May brand yan. Branded ba yan? May yung brand ha, yung iba kasi may brand, yung meron may numero. Nilalagyan ng numero, yung owner. Baka naman sabihin na, pag sinabing brand, Louis Vuitton. Hindi. Yung brand na binabranding yung baka. May binubuta sa tenga, may pangalan, sinasabit ikaw may-ari. ABG, JM, mga ganyan. Para pag ninakaw na wala, alam mo, tingnan mo, andyan. Kulang, oo. Kulang. So anyway, tapos sa pre-trial, alamin din kung ilan ang witnesses mo. Ilan ba nakakita na kumuha ng baka mo? Kasi sabihin niya, 5, 3. Hindi siya sagutin ng akusado. Ikaw, ilan ang witnesses mo? 100. So, ito, joke na naman. 100 ang aking witness na magsasabing hindi nila ako nakita. Ito, paano na makita? Wala naman sila dyan. Ito mga joke. Meron akong 3 witness na nakita si Juan Tamban na nagnakaw ng baka. Ikaw, Jose Torrete, ilan ang witnesses mo? 100 na magsasabi na hindi na ako nakita na kumuha ng baka. Kasi tulog sila sa bahay nila. Nagsisimba. So, mga joke yan. Okay? Joke na yan. Gusto ko na sumaya kayo. Kapag sabihin nyo, Kapitan, ilan ang witness mo? 3. Magsasabi nakita dyan si ito. Ikaw naman, Jose Torrete, ilan ang witness mo? 500. Magsasabi na hindi na ako nakita kumuha ng baka. Tapos ang boxing.
Yan ang mga joke natin. Pero normally, limitation of number of witness, 3, ganyan. 3, 4, window. Ang akusado naman, mga 4. O ano ang sasabihin ng witness mo? Na kami ay nagiinuman ng tuba ng panahon na nawala ang baka niya. May hangover pa nga ako eh. O yan. That is an alibi. Alibi is a weakest defense. Pero doon ako uminom sa kabilang kanto eh. Buti na, madali kang magnakaw. Pero kung nakipag-inuman ako sa kaibigan ko, doon ako sa mga city, sa Capiz. Mahirap naman yun magnakaw ako. Doon ako sa Capiz. So that is an alibi. So mga ganyan ang pinag-usapan number of witnesses. Anong ebidensya ninyo? Di sabihin ng, siyempre unang tinatanong dyan tayo yung complainant. Anong ebidensya mo? Ayun police may report, police report, barangay report, affidavit ng 3 kong witnesses na nakita siya. Si Torete, ikaw, at si Torete, anong ebidensya mo? Depende. Yun ang alibay. Yung 2 kong kasamang kainuman ko. O 3. Yung testimony nila. Oo. Na, ganun. So, yan. So, nagkakaroon ng kuhaan. Mag-uusap sa pre-trial. Ayan na naman. Pasok na naman tayo sa arraignment. Pag-usapan. Halimbawa, plea bargaining na naman to. Sige, mag-uusap sila. Kung inadmit mo yung guilt mo, ganyan, or whatever, edi lesser offense. Bawa, hindi ko naman nilako ang baka. Inadmit ko, dinala ko ang baka. Lesser offense, pero wala na nga. Exculpatory, ibig sabihin, wala akong kasalanan. Akala ko kung kanino, nawala eh. Andun sa bahay, nakatali. Kunin niya. Kunin mo. Hindi naman, hindi nagnakaw. Pinababayaan mo yung baka mo kung saan mo nilagay eh. Natipong ganon. Pinag-uusapan yan. So, yung admit of guilt, ito naman sa admitting of guilt sa lesser offense. Bawa, homicide. Attempted homicide. Okay. Hindi, attempted homicide. Okay. O whatever na homicide. Pero, admit ako, hindi homicide. Lesser offense. Serious physical injury lang. O slight physical injury. O complainant, payag ka na. Sabi ng piskal, sige. Sisentensyahan kita. Slight or less serious physical injury. Imbes na homicide. So, yun lang. Naging bumagsak lang yung homicide na attempted, Hindi naman namatay talaga. Yun, pwede. Hindi serious physical injury. Pwede rin naman yan. Ikuan mo yan pare na murder. Hindi murder. Hindi ko pinatayan na with treachery or what. Aminin mo. Homicide. O sige, payag ba kayo? Homicide, kulong natin. Pero billable. Kasi homicide pag murder, hindi na bail. Pare, kulong na siya. May admitted na siya. Hindi na siya pwede mag-bail. May admission na kulong ka na. Kulong na. So, pag kulong mo, homicide, di imbis na 40 years, 12 years ka na lang. Makalabas ka ng 6 years. Lalo na, diyan na makikita ang abogado. Lalo na kung alam nila matibay ang ebidensya. Pag alam ng abogadong matibay, huwag mo na ilaban. O pwede mong ilaban, mag-bail ka, pero no bail recommended ang murder eh. So, pwede mong ilaban kung may bail, tapos tumakbo ka at magtago ka na sa Hong Kong. Sa China. Ganun lang. Parang si Tebes ba? Sa Timor-Leste naman yan. Magtago ka na lang doon sa Fishman. O sa bundok. Bundok Saklan eh. Anyway, hindi ko in-encourage. Pero, yan ang mga reality. Nangyayari yan. Sabi ng abogado, ito, makukulong ka dito, may bail ka. Magtago ka na lang. Bahala sa buhay mo. Iwanan na kita. Bahala ka na. Pag tinanong ko ng judge, hindi ko alam. Parang,
Di ko po alam. Para ka nang si Alice ko. Alice Go. Di ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Pero yan ang mga reality. Pero sa normally, pre-trial. hindi yan sinasabi. Kasi hindi maganda. Pero ang mga nangyayari, may mga nangyayaring ganun. Pero hindi ko ginagawa. Nalalaman ko lang sa iba. Di ba? Mahirap na baka masuspend ako ulit eh. Oh, yeah. So, malahimik na naman lang. Sige. Meron pa tayong natira. At medyo, bilisan na lang natin. Next sa pre-trial, attorney. So, yun na nga, offensive sa pre-trial. Ano, tirahin na ba natin ang trial? Mahirap ang trial pa rin. Paano na lang natin? Ipasalunis na lang. Ipasalunis na lang natin. Next week na 13 minutes overtime na tayo din eh. Ginanahan na naman tayo. Susunod, trial, judgment, at appeal. May appeal. May appeal pa rin. Execution. Parang ikaw ma-appeal. Hindi, wala nga eh. Parang ang beauty ko pare, Supreme Court. Oo, kasi no appeal. No appeal? Kasi pag sa Supreme Court may kaso mo, hindi ka na pwede mag-appeal. Kaya si Atty. Gonzales, ang kanyang beauty, Supreme Court. Because Atty. Gonzales has no more appeal. Aba, sinimo. Wala nang appeal. Oo, ma-appeal. Oo. Thank you, attorney. At by Monday, abangan nila ang continuation ng ating topic ko ngayon. The stages of criminal action. O, imanay nga pag-goodbye, magkaroon ng Lunes sa ating mga as much as possible na ma-impact nyo, mai-abot namin sa inyo in a layman's term. Pasensya na kayo, pag-joke-joke tayo. Dahil kasi, nakapag-seryoso, baka mawala kayong gana magkinig. Pero siyempre, nagbibiro-biro lang tayo. May mga issues na pinitake lang natin ng light para masaya. Ganyan kami sa School of Law. Pag ang tinuturo na seryoso, walang nakikinig. Pero pag comedy, natatandaan. Hirap magkaroon ng magka-information overload eh. Kaya dapat medyo light lang tayo. Oo, kaya mag-relax lang tayo. Next time, gusto nyo, lawyer's joke na lang. Gusto mo, lawyer's joke for the end. Singitan natin lawyer's next joke time. Pa rin. Singitan natin next time. Yeah. Daming joke sa abogado eh. Ayun. Kaya naman, maraming salamat, attorney. Bye-bye kayo tanan. Ayun, you have a great day ahead. Thank you so much. Bye for now, Attorney Axel Gonzalez. Stages of criminal action. Nasta pa lang kita sa pre-trial, ha? May trial pa. May, ano nga nito, attorney, judgment. Pwede pa mag-appeal. Sa mga ma-appeal. Mga looks, 9:15 in the morning. Hasta na kita di karaya magkasimanwan sa ating pagkapanarbisyo publiko. Magkaroon ka ng Lunes. Tomorrow again. Same time only here sa number 1, 07.7 Energy FM Kalibo. Saya magigid sa atin yung mga suking ng mga tagpangamati. Sa aton nga managing kaakbay sa pagkatad balita sa Sakit Patrol, ginamanher damon karangan navigator kasi manwang Jerome Lastimosa. Sa aton nga mga Energy Patrol reporter, kasi manwang Mary Joy de la Cruz Melgar. And the Good Vibes man, kasi manwang Malbert Danleda. Raton man nga naging partner sa second part, lunisan nga edisyon, Crime and Justice, Attorney Axel Gonzalez. Kabilugan nga puwersa, sandatahang lakas at Energy FM Kalibo. Ora akong nga co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Again sa kabilugan nga puwersa, sandatahang lakas at Energy FM Kalibo sa overall supervision. Amon ka nga pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman, belated happy birthday! Kasi manwang Apol Zaraspe III. Patas, may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. This is your certified cool guy in charge. Kasi manwang Jofel Perucho magpusa with Energy FM Kalibo. Kasi manwa ko, palangga ko. Injustice, crime,